Are you blessed this morning? Amen. So, bago po tayo magsimula, is it okay po dun sa mga nasa, how would I say this? Nasa left side na, pwede po bang lumapit po tayo? Can we move forward po? Lapit po tayo. There's blessing in obedience. Tara po. Sige po. Yan. Move forward po kayo para mas marinig po natin yung salita ng Diyos. And He's gonna encounter us this morning. Kakatagpuin tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kakatagpuin mo ang Lord ngayong araw na to. Amen. So those who diligently seek Him will see His face. Amen. So this morning, it's an honor po na makatayo po dito na sinabihan po ako nila Pastora Mi. Actually, si Pastora Alpha na nagsabi sa akin. Sabi na Pastora Alpha last Sunday, "O Josh, ikaw daw next Sunday ha?" Eh, ganyan. Ayun. Grabe po talaga. Actually, alam ko na rin naman po talaga yun. Because, etong suot kong damit to, matagal ko na po talaga itong hinahanap. Alam niyo yun nila Mama. Etong damit na to. Tapos nung last Sunday, bago pa po sabihin nila ni Pastora Alpha yun, nahanap ko tong damit na to dun sa likod dito. Ayun. And I believe God's gonna do something. May sisimulan ng Lord. Hindi lang sa inyo, pati sa akin din sa buhay ko. Nag-feedback tayo, nag-echo. Okay. And this morning, I wanted to share to you ang bibigay po sa atin na word ng Lord. It's all about worship. Amen. And this morning, can we just pray? Can we just honor God? Can we just worship Him? Can we just welcome His presence even this morning? Lord, we thank you, God. Father, we worship you. Father, we honor you, God. Lord, we know, God, Lord, na sa pagising namin sa umaga, God. Lord, you are there, God. You are the one who's waiting for us, oh God. You're the one who's waiting for us, oh God. Even in our prayer time, in our worship time, oh God, you are there, oh God. You are the one who's speaking to us, oh God, who's encouraging us, oh God. Lord, even this morning, oh God, Lord, take us, oh God, Lord, to the heavenly realms, oh God. Lord, take us, oh God, open up doors, oh God, open up, oh God, portals, oh God, of your presence in this place, oh God. Let your angels, oh God, Lord, minister, oh God, bring healing, oh God, bring deliverance, oh God. Lord, and when we are in your presence, oh God, we are in the atmosphere, oh God, of the fear of the Lord. We are in the atmosphere, oh God, of your reverence, oh God. We are in the atmosphere, oh God, of your glory, oh God. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, God. Father, speak to us, oh God. Ikaw yung mangusap sa amin, Holy Spirit. Ikaw yung mangusap sa amin, ikaw, Panginoon. Breathe, oh God, breathe upon our hearts, breathe upon our spirits. Lord, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, God. We honor you, God, we honor you, Father, God. Thank you, God. Lord, and every argument's in the air, God. Everything that exalted itself, every imagination, every thought, oh God, every argument, oh God. In the name of Jesus, we cancel it, oh God. We thank you for the blood of Jesus, oh God. We thank you for the heavenly mind, heavenly heart, oh God. Lord, that we will receive today, oh God. That we will see your glory, oh God. We will see you, Jesus. That we will fall in love with you more. That we will love you more, oh God, every day of our lives. That we will love you more, God. We bless you, God. We bless you, Father. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So you can see in God's presence. Pwede na po tayong umupo. Okay. Amen. So, sabihin mo nga sa katabi mo, you are a worshiper. You are a worshiper. Amen. So, ang worshiper daw po, hindi lang po siya basta, kuya, hindi naman ako parte ng music team, hindi naman ako maganda yung boses ko. Hindi naman ako marunong tumugtog. Hindi naman ako magaling sumayaw. Ako hindi. Sabi mo, you are a worshiper. Maniwala ka. You are a worshiper. Bakit? Sino po sa inyo mahal ng Lord? Mahal ng Lord. Amen. So we are a worshiper because
worship is a matter of heart. Sabi mo nga, usapang puso tayo ngayon. Usapang puso po tayo ngayon. And God created us. Create po tayo ng Lord to worship Him. Yun yung pinaka-soul role natin eh. Sino po sa inyo gusto ng, pumunta sa heaven? Hindi ngayon. Hindi pa naman ngayon. But someday, nasa harap po tayo ng Lord, di ba? Alam mo gagawin natin doon? We're gonna worship God. We're gonna enjoy His presence. Amen. Sabi nga po, ano ba ang worship? Pag-worship, hindi lang po yun, basta tumataas po tayo ng kamay, o sumasayaw po tayo, o kumakanta po tayo. Worship is your encounter with God. Amen. Worship is our relationship with the Lord. Amen. So, when we worship God, kapag nasa langit na tayo, nandun yung presence niya, grabe, di ba? So, God created us sa puso natin yun. To worship Him, to honor Him. Yun yung po yung nagdodraw sa atin. Kaya, di ba meron po sa atin dito yung mga kahit anong takbo natin, kahit ano, hahanap-hanapin pa rin natin ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hahanap-hanapin mo pa rin ang Diyos. Amen. So, nung time na nila Moses, di ba sa time ng Exodus, sa Exodus po, nung time ni Moses, ang sabi ni Moses kay Pharaoh, let my people go so that they can worship me. Sino po yung mga pinalaya ng Lord dito? Amen. God calls us to worship Him. God wants us to worship Him in spirit and in truth. Yun po yung nilalagay po ng Lord sa atin. And mamaya malalaman po natin, ano nga po ba talaga yung worship na sinasabi? Kuya, ano ba talaga yan? Gusto ko niyan. Yan. And sabi nga po, when we worship God, it is the moment of encounter. Pakisabi nga sa katabi mo, it is a moment of encounter. Alam niyo po, binago po ng Lord yung pananaw ko rin sa worship. Kung paano mag-worship sa Lord. When we worship God, kasi tayo po, di ba, we cannot afford na, alam mo po, yung pupunta po tayo dito sa Sunday, tas dito lang tayo magre-receive, or pupunta ng House of Power, kailangan ko lang ng fire, kailangan ko ng anointing, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganito. But sabi nga po, when we worship God, sabi sa akin ng Lord, Joshua, alam mo ba, but when you worship me, kapag nag-worship ka sa akin, you're gonna meet me. Amen. You're gonna encounter me. Amen po ba? Amen. You're gonna encounter God. And it changes talaga yung puso ko. Binago ng Lord yung puso ko doon. That's why whenever na mag-worship ako, excited ako because I know that I'm gonna see God. I know I'm gonna see Him. Amen. Kaya po, when we worship God, pupunta tayo dito pag Sunday. Okay. Sabi nga po, worship is not a 20 minutes. 20 minutes na matapos yung kantahan nyo na yun, nakapag-worship na ako. No. Ang worship is not just, nakapag-listen na ako sa music sa cellphone ko, nakapag-worship na ako sa Lord. Worship is when you encounter God. Worship is when God shows Himself to you and changes us and fills us. Amen? Amen. And sabi nga po doon, natutuwa ako kasi yung kahapon, we shared, doon na lang po ulit ako nakapag-share ng worship sa mga bata. Yung mga bata. Alam ko nandito yung mga bata, nasa taas yata sila. Sabi doon, I shared to them na, alam niyo po ba kapag nag-worship po kayo, God inhabits in the praises of His people. Sabi nga po, when we say inhabits, nananahan, naninirahan, nagsistay. Sabi ko sa kanila, alam niyo ba kapag nag-worship kayo sa Lord, sasamahan ka ng Diyos. Sino po dito yung gustong kasama ng Diyos? So, of course, lahat ng bata, taas ng kamay. Amen. And when we worship God, it's same to us. Kapag we are worshipers of God, mahal na mahal po natin ang Diyos. Sabihin mo, sasamahan ka niya. Amen. Have you imagined it? Nakakita ka na ba ng teacher na sinasamahan ng Lord? Wow, grabe, powerful yun. Nakakita ka na ba ng businessman na sinasamahan ng Lord? Grabe yun. Kasama mo ang Lord, oh. Kasama mo ang Lord. Kasama mo ang Lord kahit saan ka magpunta. Estudyante ka, kasama mo ang Lord. Sabi ko sa kapag kasama mo ang Lord, di ba, kapag tinawag ka, nyari, Abby, recite.
Di ba dati nakikinig-ginig ka pa? Ganyan. But when God is with you, di ba? Grabe. You will have God's wisdom. You will have God's boldness. Amen? Amen? Amen. Sa trabaho mo, kakaiba yun. Kapag pumasok ka, nakasama mo ang Lord, di ba? Yun po yung sinasabi na, when we worship God, God inhabits in our praises kapag nagpupuri po tayo sa Kanya. And when we worship God, it creates an atmosphere. Atmosphere po. Sino po sa inyo yung nagpapabango? Sino po yung nagpapabango? Di ba, kunyari, may kaibigan ka, o kaya kasama mo sa bahay. Pag nagpabango yan, nakapikit ka man, o kaya hindi mo man siya nakikita, alam mo kung sino yung dumarating, di ba? Alam mo kung sino yung dumarating kasi naaamoy mo. Naalala ko dun sa amin kasi dyan sa may bandang San Agustin. Meron po dun. Yung sa likod sa may Ibayo. Kapag dadaan ka dun, alam mong nasa Ibayo ka na. Bakit? Naaamoy mo yung amoy ng baboy. ng mga manok. Diba? And sabi nga po, we carry God's presence. Worship creates an atmosphere where God can move sa buhay natin. Sino po sa inyo yung gustong kumilos ang Lord sa buhay nyo? Amen? If you want God to move, sabi mo sa katabi mo, worship! Worship! Kasi di ba, when we start to worship God, ano po ba nangyayari when we worship God? Bumubukas yung langit. Bumubukas yung langit. Kaya, pansinin mo, kapag wala sa yung presence ng Lord, mainitin ulo mo, mareklamo ka, teacher ka, tapos may estudyante ka, ano pa naman yan? Tayo po kayo lahat, po. Okay, nasa work ka, ano ba itong kasama ko? Ganyan. But when we have God's presence, I bet you yung kasama mo, punong-puno yan ng joy ng Lord. Inisin mo yan, di yan maiinis. Lagyan mo yan ng problema, magpupuri yan sa Diyos. Amen? Awayin niya na magulang, magpupuri yan sa Diyos. Alam mo yun? When you are a worshiper, you take an atmosphere with you. Amen? Amen. Ang tanong po doon, ano daw po yung kinikerry natin na atmosphere sa atin, sa family natin? Amen. So kung gusto mo ng blessing sa family mo, kung gusto mo ng breakthrough sa buhay mo, kung gusto mo ng pagpapala sa buhay mo, gusto mo ng healing, start to worship God. Marami po tayong mga kanta, marami po tayong mga worship song tungkol sa iba't iba. Grabe. Sabi nga po sa Proverbs, sa Proverbs 18 verse 21, death and life is in the power of the tongue. Sa mga bibig daw po natin nagsisimula yung buhay at kamatayan. Wala naman akong pera. Kaya naman akong ganyan. But when you start to declare healing, sino po sa'yo, pag kailangan mo ng healing, anong kailangan ng worship na kakantay mo sa Lord? Tuturuan ko po kayo. Bilis. Ayun. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Kahit ano pa po yung boses natin, kahit ano pa po yan, ang mahalaga doon yung puso mo, yung nagka-cry out ka sa Lord. Amen? Amen. Kahit fireworks pa yung boses mo, okay lang yan. Ang mahalaga yung puso mo sa Lord. If you need freedom, ano yung kakantahin mo yung parang feeling mo, depressed ka, lungkot na lungkot ka, anong gagawin mo? Freedom. O kaya kailangan mo ng joy, anong kakantahin mo? You're gonna start to worship God. Hindi po yung makikinig tayo ng, iniiwan ako, kasi iniiwan ako ng kaya makikinig ako ng Lonely I'm Slow. O kaya kung ano man po na kanta. No. We're gonna worship God. Because ang worshiper, kapag pinipress yan, kapag
nakakaranas yan ng trials, kapag nakakaranas yan ng atake, the more yan na nag-worship sa Lord. Amen. Amen. That we're gonna praise our heads sa Lord. I'm gonna worship you. Walang makakapigil sa atin. Sabi nga po doon, when we worship God, it creates an atmosphere for God to move. Alam niyo po ba, gustong-gustong kumilos ng Lord sa buhay mo? Alam niyo po ba, the Lord is not far. Hindi po siya malayo. Anytime gusto kanyang i-meet, anytime gusto kanyang i-touch. Ang problema lang sa atin, sabi nga po, God is powerful, He's omnipotent, pero nagiging powerless siya against our will kapag ayaw po natin. Kapag hindi po ready yung puso natin. Because when we start to worship God, ang nangyayari po sa kapag nag-worship po tayo sa Lord, dun po nabubuksan yung puso natin sa Lord. Dun po bumubukas yung spirit natin. Amen? Sabi nga po, di ba, sabi po sa John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. Alam niyo naman po, lagi na po yan napipreach si Pastor, yung body, soul, and spirit natin. Amen. Yung body natin itong umaga, sino po sa inyo may struggle itong umaga na masarap matulog? Sabi nga po, ayaw mo, pumasok, Monday na naman bukas. Monday na naman. And our body, yung body natin yan, lahat ng pwedeng maramdaman ng katawan mo tuwing Monday, tuwing Tuesday, tuwing Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, mararamdaman mo. Body mo kasi yan eh. Hindi yan yung na-save, hindi yan yung gustong mag-worship sa Lord. Soul natin. Sino po yung mga may soul dito? Kaluluwa, mind, will, and emotion. Monday ng umaga, naisip mo yung kagalit mo. Monday ng umaga, naisip mo yung umutang sa'yo. Monday ng umaga, ang naisip mo yung hindi nagbayad sa'yo. Monday ng umaga, ang naisip mo. There are a lot of things that the enemy would put in our minds para hindi tayo makapag-worship sa Kanya. Kaya pag ganun, sabihin mo lang, fire! Fire! Kapag tinetempt ka ng enemy, especially, sabi mo, fire! Yung natitempt ka na gagawin na nag-iisip ka ng masama, fire! Kasi nga kailangan we take possession dun sa utak po natin, sa mind natin. Kasi malalaman po natin na mamaya na we're gonna worship God with our soul, with our spirit. Lahat po yan, everything God has na meron po tayo, we're gonna worship Him. We're gonna honor Him. Kasi ang mahalaga po dyan, is na-honor ba ang Lord? Natutuwa ba ang Diyos sa naiisip mo? Natutuwa ba ang Lord sa nararamdaman natin? Yun yung worship sa Kanya eh. Amen? Amen. And yung worship po nga po, di ba, we have yung third natin, yung spirit natin. Yun talaga yung kumukonect sa langit. Yun talaga yung kumukonect sa Father natin na, Lord, I'm gonna worship you. Yan yung energize na, yung gustong-gusto na magpuri sa Kanya. And it has kailangan maging malakas yung spirit mo. Paano ba lalakas po yung spirit natin? It's through our relationship and encounter with the Lord. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan mong ma-encounter ang Lord. Kailangan mong makatagpo. We don't have to wait for Pastor May or yung mga ibang tao to pray for us or to lead us there. But sabi nga, we ourselves, kailangan natin ma-encounter ang Diyos. Amen? Di ba kayo na-excite no? Na araw-araw makikita niyo ang Lord? Grabe kapag araw-araw nakikita mo ang Lord, I bet you, babaguhin ng Lord yung puso mo. Pag Sunday celebration, makikita mo, tumatakbo ka na dito. Makikita mo, hindi ka mahihirapan mag-share ng Word of God. Amen? It's gonna overflow. Amen. Sabi nga po, worship is an overflow of your personal encounter and journey before the Lord. Ang pag-worship po sa Kanya, alam niyo po, kinausap ako po sa ako ng Lord, sabi sa akin ng Lord, na ang worship,
hindi po yung eto, yun nandito po tayo, or Sunday celebration, or House of Power, mag-worship, maglilid ng praise and worship, or kakanta ka na makakanta, yun lang. No. Sabi sa akin ng Lord, when you worship me, you should encounter me. Kailangan mo akong ma-meet. Sino po sa inyo naniniwala that we are in the last days? Amen. And naalala ko nga po yung si Pastor John, na-share niya yung sa mga virgins, meron daw pong 5 wise and 5 foolish virgins. Sabi nga po, ang mga 5 foolish virgins, naubusan sila ng oil nung time na yun. Naubusan sila. And the fire of God in our lives, yung relationship po natin sa Lord, yun yung nag-fill ng oil dun eh. Yun po yun eh. Kasi kailangan alam niyo po yun, may revelation po tayo ng Lord na makita natin siya. Sabi nga po, eternal life, this is eternal life, that we may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. This is eternal life. If you want life sa buhay mo, if you want fire sa buhay mo, if you want God's presence sa buhay mo, we need to know God more and more. Sabi mo sa katabi mo, more! More sa buhay natin. Hindi lang na malalaman mo na magkakaroon ka ng knowledge, basta basa lang ng Bible. Alam niyo po kung bakit nagiging monotonous siya kasi pinabasa lang natin. Makabukas, makaread ng verse, makapagsulat, okay na yun. Makapag-pray, okay na yun. But ang tanong po doon is, did we really encounter God? Nakatagpo mo ba ang Lord? Amen? Kasi kung makakatagpo mo ang Lord, yun talaga yung hindi ka mauubusan eh. When you worship God, yun yung malaalala mo, yung pagmamahal ng Lord sa iyo, yung revelation ng Lord sa iyo. Amen? Amen. And ano nga po ba yung quality? Sabi nga po, God is looking for a true worshiper who will worship in spirit and in truth. Sabi ng Lord, naghahanap daw po siya. Hinahanap ka niya, sabi mo sa katabi mo, hinahanap ka niya. Hinahanap mo ba siya? Hinahanap mo ba siya? Number 1 po, ano po ba yung mga qualities ng worshiper na hinahanap sa atin ng Lord? Number 1, a worshiper needs to live a holy life. Thoughts must be pure and holy because He is a holy God. Sabi nga po sa Psalms 24, verse 3 to 4, meron po ba tayong scripture dyan? Pero kung may Bible po kayo, sige po. Psalms 24, verse 3 to 4. Sabi po dito, who may ascend into the hill of the Lord, who may stand in His holy place, he who has a clean hand and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Sabi nga po, when we worship God, if we are a worshiper, we need to live a whole life. Amen? Sabi po sa verse sa Bible, sa Hebrews, without holiness, no one can see God. Without holiness, pakisabi nga po, without holiness, no one can see God. Wala pong makakita sa Lord without holiness. Kaya po, alam niyo po noon, nung time nila Isaiah, sino po sa inyo nakakilala kay Isaiah sa Bible? Si Isaiah nung time na yon, when he encountered the Lord, and when he worshiped God, Isaiah fell on his knees. Sabi niya, Lord, woe is to me. Paano ko makakalapit sa iyo? I have an unclean lips na namumuhay ako kasama ng mga unclean na tao. Because Isaiah had a revelation na, Lord, without holiness, I cannot see you. Without holiness, hindi kita may encounter. Without holiness,
Alam mo, alam mo yun na lahat sa buhay natin, ang pinakamalaga sa lahat is masamahan tayo ng Lord. Amen? Amen? Yung presence niya, we cannot do a ministry without the Holy Spirit. We cannot mag-cell group, mag-life group ka, wala ang Holy Spirit. No, you cannot do that. Alam mo yung patience mo sa asawa mo, kaya sa mga anak mo, hindi mo yung matatagalan kung wala yung Holy Spirit. Ay, sorry. Mali ba yung nasabi ko? Alam niyo po yun, it's God eh. Alam mo yun, kailangan mo ang Lord. Hindi totoo na, kaya ko yan. Mayaman ako, matalino ako. Lahat nasa akin. Tapos ako ng pag-aaral. May degree ako. But you know, we are very blessed. We are very blessed because we have a pastor. We are here in this church na hindi nagtotolerate ng kasalanan. That our pastor shares always about holiness. Alam mo yun, sa music, lagi kami na popok-pok-pok. Na, live a holy life, live ganyan. Yan. Many times rebuke, friends, kasama mo, yung mga nakakasalamuha mo. God is dealing that to me. And I am surrendering to the Lord lahat ng mga bagay na yun. Because God wants us to be holy. We can never approach God. We can never serve the Lord. We can never stand sa ministry ng Lord o kaya sa pinapagawa niya without holiness. Without His presence. Ang mahalaga, yun yung sinabi ng Isaiah na, Lord, woe is to me. Even si Moses that time, di ba sa burning bush? When he encountered the Lord, nung tinawag ng Lord si Moses, sabi ng Lord sa kanya, take off your sandals for this is a holy ground. Tumatayo ka sa holy ground. And alam niyo po, hindi po dapat tayo mainggit dun sa mga tao or i-compare natin yung sarili natin na sa standard ng iba. Amen? Hindi porkit na mayaman ako, kaya matalino ako, ganyan-ganyan. Alam mo yung mga tao na yun, they need God. I'm not saying lahat ng matalino ay, lahat ng nasa ay ganun. But when they love lahat ng mga bagay na yun, more than God, no. Kailangan natin ng Lord sa buhay natin. Ganun yung, when we worship God, it creates an atmosphere of the fear of the Lord. Na alam mo yun, na Lord, ayokong mawala ka sa buhay ko. Lord, gusto ko kasama kita araw-araw. Lord, gusto ko, Lord, samahan mo ako araw-araw. Alam mo yun, kasi pagkasama natin ng Lord, God's gonna give you solutions to your problem. God's gonna give us a word. God's gonna fill us with His fire. Amen? Alam mo yun, and sabi nga po, kaya when we worship God, we lay down everything before Him. Who may ascend into the hill of the Lord? Kaya po, kung nahihirapan din minsan po tayo makapasok sa presence ng Lord, actually, it's not about na makapasok ka sa presence ng Lord eh. God wants to encounter us. More than na makapasok ka, more than na, nandito si Holy Spirit, nandito sa Sunday celebration. Grabe yung presence niya, grabe. Ano yung ginawa sa'yo ng Lord? Ay, grabe, nag-worship kami, tumaas ako ng kamay, ganyan. Anong ginawa sa'yo ng Lord? Ano yung na-encounter mo sa Kanya? Amen? Yun yung sinasabi sa akin ng Lord, that is worship. Worship is not just singing, it's not just, andyan, nakikisama ka, but God wants us to meet with Him. Alam niyo po kung bakit God wants us to live a holy life? Sabi nga po, Pastora Alpha shared this kahapon, sabi niya, na kapag nagkakasala daw po tayo, it makes our heart callous. Parang, ano ibig sabihin ng kalyo? Kumakapal. Pag may kalyo kasi, di ba, madalas ang kalyo sa nahahanap? Sa paa. Sa paa natin. Kaya mapansin mo, makaapa ka ng tinik, ay, wala ka na nararamdaman. Wala ka na nararamdaman, di ba? And yan yung trabaho ng kasalanan, ng worldliness sa buhay natin. The enemy would distract us
sa mga videos, sa mga TikTok, sa mga ML, sa mga worldliness. The enemy would distract us dun sa mga bagay na yun. And it would make our heart callous, insensitive. Kaya pansinin mo, kapag yun yung gusto ng enemy. Ang gusto kasi ng enemy sa buhay natin is hindi tayo magkaroon ng relationship sa Lord. Alam mo yun? Kasi tandaan mo, kapag ikaw inapuyan ka ng Lord, kapag ikaw pinuno ka ng Holy Spirit at nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, takot na takot ang demonyo dun. Ayaw na ayaw niya nun. Amen? What if makita mo tingnan mo nga yung katabi mo? What if makita mo yan? Bigla na lang, isang araw, wala nang takot. Bigla na lang nag-share ng Word of God. Bigla na lang sumigaw, mahal kayo ni Jesus. And He's gonna do yung will ng Lord. Yun yung ayaw na ayaw ng enemy sa buhay natin. That's why He will put sin, He will put worldliness, He will put anything para maging, yung heart natin maging makalyo. Kasi kapag makalyo po yung puso natin, kahit anong preach ng pastor natin, kahit anong basa mo ng Word of God, hindi na tumatalab. Hindi po ibig sabihin nun na gusto po namin kayo maging iyakin. No. Maging madrama sa buhay. Iba po ang pagiging madrama sa buhay sa pagiging sensitive sa Holy Spirit. When we are sensitive to the Holy Spirit, kapag sinabi niya na, anak, I want to speak with you. Gusto kong mangusap sa'yo. Bibitawan mo yung ginagawa mo and luluhod ka sa robe mo, and you're gonna receive from God. Amen? Kasi kapag makalyo po yung puso natin, tinan mo ang katabi mo, sabi mo, naitatama ka pa ba? O kapag tinatama yan, oy, ganito nga gawin mo, bakit mo ba ako pinapakailaman? Bakit? Sabi niya, excuse me daw. Excuse me, bakit? Ganyan. Madalas yung leader po natin kapag nagpipreach, di ba? Or nag-share sa atin, may mga sinasabi yan, or even our parents. I admitted to it, mga parents, sasabihin sa akin alam niyo po ba, I'm so blessed na mayroon din po akong magulang na nagko-correct sa akin. Kapag alam nila na mali ginagawa ko, sasabihin niyan, mali yan, ganyan. Ganon. Kaya po sa mga magulang po, huwag niyo pong pagsawaan yung mga anak niyo, kahit gaano ka pasaway, kahit gaano ka kulit, gaano katigas ang ulo. Always pray for them. Magulang ko po, pagtulog ako, ilagay-layhan siya sa amin. Magugulat talaga ako, biyagyan ako ng oil niyan sa ulo. Asarap kaya may magulang na ganun. Amen? Kung ikaw anak ka at yung family mo hindi pa na-save, ikaw din mag-pray sa kanila. Yakapin mo lang bigla yung tatay mo. Ano ba ito ginagawa anak ko sa akin? Amen? Sorry, bakit ba ako napunta ron? Yung sa mga parents nga po, yun, may ginagawa ang Lord. Yung mga prayer nyo are not in vain. Amen? God is doing something. Nasaan na ba ako? Yun. Sin is what makes our heart callous. Yun nga, insensitive. Kapag hindi po tayo sensitive sa voice ng Holy Spirit. Hindi tayo makikinig sa Kanya. Yung mga sinasabi po, yung mga sinasabi ng leader natin. There are times masasakit, mahirap gawin, di ba? Iwanan mo yan. Wag mong gawin yan. Mag-preach ka dyan, punta ka dyan. And if we are a worshiper, kapag worshiper ka, saan ang gagawin mo? Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi yung masabihan ka ng ganyan-ganyan.
Oh, yung mga natutulog. Oh, yung mga ganyan. Hindi nagpe-pray, hindi nagaganto, hindi ka pupunta. Ay, ano ba itong simbahan na to? Ayoko na nga dito. Ayoko na nga dito. Ganyan, etc. Yung heart po natin. Worship is a matter of a heart. Amen? Puso po yun. Pakisabing sa katabi mo, puso yan. Kamusta ba ang puso mo? Yan. Pindutin mo nga yung katabi mo, malambot pa ba yan? And worship makes us broken before the Lord. Alam niyo po, I wanted to share to you yung vision na binigay sa akin ng Lord. Na during one time na nag-worship po tayo, or nasa conference po yata yun, something na gano'n. Nakita ko ang Lord. I have a vision na nasa langit daw po ako. And nakita ko, ang laki-laki ng trono ng Diyos. Grabe. Grabe talaga. Tapos, dun sa feet ng Lord, sa paanan niya, ang dami-daming crown. Ang dami-dami pong corona. Amen? Sino po sa inyo gusto pagkaroon ng mga corona? Crown of life. Crown of righteousness. Amen? Yun po yung mga corona na yun eh. And alam niyo po ba, dun sa paan ng Father natin, dun sa vision ko, ang dami-dami pong corona, iba't iba yung kulay. Iba't iba po talaga yung kulay. May crystal, may blue, merong gold, merong silver, merong bronze. Iba-iba po. Iba-iba din yung size niya. Merong malaki, merong maliit, merong mas matangkad na gano'n, merong mas maliit. Alam niyo po noon, noong time na yon, meron po akong crown nun sa ulo. Magsasabit na rin po ako kasi nakita ko lahat ng crown nandun. Bibigay na rin ako ng crown ko. Bibigay na rin ako ng crown ko sa Lord. Alam niyo po, nung kukunin ko na yung crown ko po ang liit. And it breaks my heart. Sabi ko, Lord, hindi ko pwede ibigay ito sa iyo. Nahihiya ako. And sabi sa akin ng Lord, your crown represents your love to me. Your crown represents your obedience to me. Alam mo yung sabi ko, Lord, grabe. Yung may ibang crown, sa akin hindi ko liit. Hindi porkit po worship leader ka, hindi porkit po nasa music team ka, hindi porkit po leader ka. Malaki crown mo dahil sa lahat ng ginagawa mo, nag-audio ka or nag-a-usher ka. O ako nga nagbabantay ng building na to pag gantong araw na to eh. Dapat malaki crown ko. Alam mo po yung crown na yun, nasusukat yung crown na yun sa pagmamahal and obedience natin sa Lord, sa pagsunod natin sa Kanya. Amen? Kapag may sinabi po ba ang Lord sa atin na, "Uy, akin na yan, give it up to me. Surrender mo yan sa akin." Are we willing to say yes to the Lord? Ito po yung ginagawa ng worship. Sabi ko nga po, sabi sa akin ng Lord, worship is a matter of a heart. Worship is an encounter. An encounter before the Lord. Makakatagpo mo ko. And yung worship na yun po yung nagsistay us to become humble. Ano po ba ang humble? Pagiging humble. When we cry out before God, na Lord, kailangan kita araw-araw. Na Lord, I need you. Lord, hindi pa ito. Itong ginagawa ko, hindi pa yun eh. Hindi pa ito yun eh. Amen? Amen po ba? Amen. Usapang puso po tayo. Kaya po, grabe, di ba? We are blessed. Sabi mo sa katabi mo, we are blessed. Na nako-correct tayo. Amen? May pastor tayo, meron tayong magulang, meron tayong life group leader. Merong word of God. Alam mo po, ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung kapag nagbabasa ka ng word of God, kapag nakikinig ka ng word ng Lord,
wala nang epekto sa'yo. It's time to seek God. Pag gano'n na. Na Lord, sabihin mo, Lord, gawin mong tender ulit yung puso ko. Basagin mo ulit yung puso ko. I wanna cry out to you. I wanna be like, na yung first time na na-encounter kita. Alam mo yung kung paano, the way siya sinabi sa akin kasi ng Lord is, naalala mo ba Joshua nung first time ka na nag-lead, nag-worship sa Lord, kumanta? Wala po akong pakialam that time. Wala po akong pakialam sa katabi ko. Hindi ko nga alam kung ano tunog ng boses ko noon eh. Kapag nandyan po yung presence ng Lord, talaga todo iyak, todo luhod, todo ganyan, todo dapa. Alam mo yun, yung body kasi natin, yung soul natin, ayaw niya makinig eh. Kapag mag-worship po kayo sa Lord, gawin niyo po lahat para ma-encounter ang Lord. Amen. And the next po na sinabi sa akin, na sinabi ng Lord is, a worshiper loves God, loves His presence, loves the things of God, prayer, word. Amen. Sabi nga po sa Deuteronomy 6, 4 verse 5, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. God wants us to love Him more. Mahalin po natin siya. Amen? Sino po dito naranasan na ma-in love? Tingnan niyo po yung sa mga mag-asawa, pwede niyo po bang tignan yung mga asawa mo? In love ka pa ba? Na kahit anong amoy niyan, kahit anong ingay niyan, mamahalin mo pa rin. Pag natutulog. Di ba? But more than that, alam mo yun, when we worship God, sabi nga po, it's our personal encounter. Ako po, hindi ko po pwedeng i-share yung personal encounter ko po sa Lord. Kasi, akin po yun eh. Oil ko yun eh, yung oil ko. Nung time ng mga virgins, nanghihingi sila ng oil dun sa mga wise virgins. Ang mga wise virgins kasi ganito. Mga wise virgins, nung mga malapit na, alam nila na kailangan nila mag-ipon ng oil. They have their own relationship with God. They get from the Lord. They have their own personal encounter before God. But the foolish virgins, sila yung mga every Sunday lang. Sabi mo nga sa katabi mo, wise ka ba? Sabi mo, dapat wise ka. Okay ha? Yung mga foolish virgins, nanghihingi sila ng oil. Uy, sharean mo naman ako niyan. Gusto ko ng fire na meron ka. Gusto ko ng oil na meron ka. Pahingi naman ako niyan. Sabi ng mga wise virgin, hindi. Etong oil na to, enough lang kasi para sa akin eh. Amen? Si Pastora May po, hindi niya kayang, alam mo, ibigay lahat ng oil para mapuno yung mga lamps natin. Kailangan ikaw. Amen? Si Oni, si Kuya Oni po, kapag nag-share po sa live group, lamp niya yun yung fire niya. What he encouraged you to do is to get your own oil. Amen? Kapag si Ate Iris, si Ma'am Letty, yung mga leaders, they're sharing the Word of God, they have their own lamps. They have their own oil. They have their own worship before the Lord. They have their own relationship before God. They cannot give that to you na i-share nila sa inyo yun. Ay, yung worship leader namin, ay, grabe yung presence ng Lord. Ako, nag-worship na rin ako. No. Sabi nga po, how can you worship God if you don't know Him? Napakahirap po na mag-worship sa Lord nang hindi mo siya kilala. It's very difficult because worship is a matter of the Spirit. Hindi po siya sa talino. Hindi po siya sa alam mo. Yung mga taong grabe mag-worship, sila po yung mga may encounter sa Lord. Grabe. Kaya,
kapag worship sila, wala silang pakialam sa katabi nila. All they need is the Lord. Amen? Amen. And kapag nag-worship nga po tayo sa Lord, we must have a revelation, know Him. Di ba katulad kanina, di ba, sabi nga po, iba nahihirapan mag-worship sa Lord. Ang worship po, hindi po siya dahil nakatugtog po or nag-worship tayo sa Sunday. Tapos ikaw nakatingin ka lang, nakaganong ka lang. Nag-worship na rin ako. Di ba? Ang exercise po, hindi po ibig sabihin na nood ka na nag-exercise sa TV, nag-exercise ka na rin. Hindi ka papayat, kakapanood mo yan. Yung mga kumakain sa mukbang, hindi ka rin tataba, kakapanood mo nun. Ikaw mismo kasi kailangan mo kasi siyang gawin. Amen? Worship is personal. Listening to music is not worship. It's not enough. Yung kinanta nila, yung mga kumakanta na worship song, Show Me Your Face, ano ba kinanta natin? Great are you, Lord. Kung makikinig ka lang nun, at niramdam mo din, na yun, nag-worship ka na sa Lord. Hindi po yun ang worship. Hindi ka pa nakapag-worship sa Lord. Worship is encountering God. Amen? It has to be yourself, na ikaw mismo yung luluhod. Mahirap po bang lumuhod? Mahirap po ba mag-worship sa Lord? Alam niyo po, ang relationship kasi, di ba, sa Lord, kapag mahal na mahal mo siya, kahit ano pa po yung ginagawa natin, kaya nating bitawan. There are times, sino po sa inyo nakakaranas ng ganun? Na, alam mo yun, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, bigla na umuusap sa iyo ang Lord. Biglang sasabihin niya sa iyo na, anak, ito. Ganyan. Halal, Lord. And a relationship is setting aside your time. Alam mo yun, worship, sabi nga po, worship is costly kasi kailangan mo maglaan ng time. Amen? Hindi siya 20 minutes, hindi siya 10 minutes, hindi siya 5 minutes. But it is until ma-encounter mo ang Lord. Nung time na yun, si Moses po that time is nasa hindi ko alam, Mount Horeb, Mount Sinai. Mount Sinai. Mount Sinai ba? Yung sa 10 Commandments ng Lord. Tama po ba ako? Mount Sinai. Mount Sinai. Sa Mount Sinai, si Moses, meron po siyang, gano'ng karami Israel na nag-aantay sa kanya sa baba ng bundok? 1.5 billion. Sino po sa inyo na nakahandle na ng 10 tao sa iyong life group o kaya meron kang nililid na 10 tao na mga classmate mo? Madali po ba? Hindi. Sino po sa inyo yung mga teachers natin nakapagturo na ng 10 estudyante? Sino po nakapagturo na ng 20 estudyante o 20 mga tao? Nakapagturo ng 100? Nakapagturo ng 1.5. Si Moses, 1.5 dun sa kanya. Grabe. Kaya nung time na yun, si Moses, hindi po siya umalis dun sa bundok hanggat hindi niya na nakausap ang Lord. Alam mo yun, sabi, Moses that time, sabi niya, Lord, show me your face. Pakita mo sa akin yung mukha mo. And Moses knew that time na kapag nakita po kasi natin ng Lord, mamamatay po tayo. Amen? Kapag nagpakita ang Lord sa harap natin, na siya mismo, tigok tayo, deads po tayo. And Moses was asking that thing before the Lord. Sabi niya, Lord, show me your face. Gusto kita makilala. Gusto kita ma-encounter that time. Grabe yung boldness na binigay, yung boldness ni Aaron that time. Alam niyo po kung bakit?
sa puso po ni Moses, paano ko ililid yung mga tao na yun kung hindi kita nakikita, kung hindi kita kilala? Paano ko sasabihin sa kanila na ang Diyos ay ganito, Diyos makapangyarihan, Diyos mapagmahal, kung hindi kita kilala? Amen? That's why, sabi nga po, worship. A worshiper loves God's presence. Our personal time before the Lord, yung devotional po natin, do not neglect it. Amen? Kapag hindi po kaya, sino po dito yung maagang-maaga yung trabaho niya, hindi niya kaya ng umaga? Gabi po, pwede. Hapon po, pwede. Amen? Sarap kaya na kakausapin ka ng Lord. Di ba? And that's why, sabi nga po, yung worshiper, they love the things of God. Kaya po kapag Tuesday po tayo, di ba may discipleship po tayo sa Tuesday. Amen? Sabi mo, attend ka doon. Amen? Ang mga taong worshiper, mahal na mahal ang presence ng Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal mo ba ang Lord? Attend ka ng discipleship pag Tuesday. Hap po natin, life groups. Amen? Kapag ikaw yung, alam mo yung worshiper ka, mahal na mahal po kasi yung presence ng Lord. Ikaw yung unang magdadive at magpe-pray dito. Amen? Kasi wala po tayo revelation na, alam mo yon na, hap, magpe-pray na naman, mag-intercession na naman, luluhod na naman. What if baguhin po natin yung thinking natin? Ay, hap na naman, mai-encounter ko na naman ang Lord. Ay, Sunday celebration na naman, makikita ko ang Lord. Ma-encounter ko siya. Ay, magde-devotion ako, makikita ko ang Lord. Ay, mag-worship ako, makikita ko ang Lord. Magpe-pray ako, makikita ko ang Lord. Grabe naman itong mga to. Sabi mo sa tabi mo, makikita mo ang Lord. Amen. May encounter natin when we pray. Ang intercession po natin, hindi lang po kami basta nagpe-pray dito. There are times, alam niyo po na kapag nag-intercession, naghahap po, wala, hindi kami makapag-pray din. Hindi namin alam kung ano yung pagpe-pray. Kasi lahat, nagkakaroon ng encounter din sa Lord. Amen? Amen? And Sunday celebration, alam niyo po ba, na, grabe. If you have a revelation, nakakatagpuin ka ng Lord, I believe. Worship time pa lang, magpe-pray pa lang, papasok ka pa lang nga dito eh. Alam mo, nung time nila, David, that's what their heart is. Sabi niya, come on, let us go sa temple ng Lord. I was glad when they said to me, let us come to the house of the Lord. Because they know that time that they're gonna meet God. Eh ngayon, pupunta na tayo sa church. Attendance daw. But let's have a revelation na makikita po natin ang Lord. Sa hap, may encounter mo ang Lord. Amen. I highly encourage po na mag-hap po kayo. Hap! House of power if you want power. If you want prayer. Alam mo, more than yung mga kailangan po natin, more than yung mga needs natin. God knows it. Alam po yun ng Diyos. God's gonna provide it. But God wants yung puso natin. Amen? Madali kasi ibigay sa anak niya kapag mahal na mahal siya. Amen? Sino po dito yung mga tatay? Di ba kapag ang mga anak po ng mga tatay ay masunurin, mapagmahal, mahirap po ba magbigay ng bagong pantalon sa anak?
sasabihin niya, ay, digilang pantalon, ititreat ko pa yan ng Jollibee. Alam niyo po, how much more our Father in heaven? Amen? Amen? Kapag alam niya na mahal mo siya, bakit niya i-withhold yung mga blessing na yun? Bakit niya hindi yan ibibigay sa'yo? Mahal na mahal mo nga ang Lord eh. Anak ka nga niya eh. Di ba? Bakit niya i-withhold yung blessing na yun? Bakit kanya hindi bibigyan ng pagpapala? Bakit hindi kanya gagawing top sa school mo kung mahal na mahal mo siya? Amen? Sabi nga po, is worship is taking time to honor God and have a personal encounter with Him. It takes giving attention to Him. It takes giving our time to Him. It takes bowing down on our knees and even prostrating before the Lord. Alam niyo po, sabi nga, when we worship God, when we honor Him, kailangan natin i-separate yung time natin sa Kanya. We will have our own time with the Lord. Sabi nga po, wag daw po tayong magmadali kapag nag-worship tayo sa Lord. Ay, ano na bang oras? Sorry, speaking of madali. Okay pa po ba ako? Sabi nga po, wag po magmadali daw pag nag-worship tayo. Alam niyo kung bakit? When we worship God, dun ka bibigyan ng vision ng Lord. Amen? Pastors are preaching about supernatural realm, about the realm of God, about yung visions ng Lord. Bakit sila nakakita ng vision, ako hindi? Nagmamadali ka kasi. Anong oras na? Nagugutom na ako. Jollibee na dun sa tabi. Diba? Tagal-tagal naman ang Sunday celebration namin dito. 6 oras, 6 na oras. Oh. Hindi kasi nakaset yung mind natin dun sa things ng Lord. If our hearts is set on the things of God, sabi mo, more! Sila Pastor John nga, 13 hours sila dun, walang kain-kain. Grabe! Grabe dun. Tapos yung mga pastor, wala silang pakialam. They receive from God. Amen. Hindi ko naman po sinabing pabayaan na po natin ang sarili natin or wala nang administration ng church. Wala nang ganon. No. Wag naman. Depende pag sinabi naman ng Lord. Ayan, di ba? Because, mahal niyo po ba ang church na to? Mahal niyo po ba ang Lord? Mahal niyo po ba ang pastor natin? They are not perfect. Our pastors are not perfect. Mga anak nila, hindi rin po perfect. Ako, hindi rin ako perfect. Yang katabi mo, hindi rin yan perfect. Amen. Alam, wag po tayo magmadali. If we want God, more of Him sa buhay natin, hindi siya minamadali. We wait on the Lord. Amen? Kasi, alam niyo po, even sa personal time natin before the Lord, wag po tayo magmadali. There are times, bakit gano'n? Nag-pray na ako, wala pa rin revelation. Bakit gano'n? Nagbasa na ako ng word, wala pa rin akong revelation. Bakit gano'n? Nag-worship na ako, wala pa rin akong revelation. It takes time. There are times kailangan natin mag-stay still lang. Makinig tayo. Ano ba yung sinasabi ng Lord? Baka gawa tayo ng gawa. Move tayo ng move. Meron palang gustong i-instruct sa atin ng Lord. Kasi kapag narinig mo na yung boses ng Lord, yung instructions na sa atin, madali na lang. Ang gusto pa lang ng Lord, eto. Ang gusto pa ng Lord, buksan ko etong chapter ng Bible na to. Eto pala yun, dyan pala siya sa akin mangungusap. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka magmadali.
Because God's gonna give us visions. God's gonna give us, grabe, maraming in-store ang Lord sa'yo kasi anak ka niya. Amen? Amen. Last. Yay, last na. Worshipper is someone whose life itself is a worship and an offering before the Lord. Amen. Sabi po doon, a worshiper is someone whose life itself is a worship and offering to God. Ang buhay po ba natin, sabi mo nga sa katabi mo, ang buhay mo ay pagsamba para sa Kanya. Amen. Worship is something that we give to the Lord. Binibigay natin. Binibigay natin sa Kanya. Ino-offer natin sa Kanya. Sabi nga po sa Romans 12, verse 1. Romans 12, verse 1. Hindi pala siya nakalagay dito. Romans 12, verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to the Lord, which is your reasonable service before God. Alam niyo po ba na ang buhay po natin is pagsamba po sa Kanya? How we live our lives is a worship before the Lord. Amen? Natutuwa ba ang Lord sa buhay mo? Amen. Dapat sagot natin, amen. How we live our life, personal life po natin. Sabi nga po, worship is costly. Isa lang naman ang gusto ng Lord eh. God wants everything. Wala siyang maraming kailangan, isa lang. Hindi niya kailangan ng kung ano-ano. Hindi niya kailangan yan. God wants everything. Isa lang. Isa lang pero everything. Lahat sa buhay natin. Amen. Our hearts, God wants our heart. God wants our mind. Alam mo, kapag worshiper ka talaga, kapag alam mo yung buhay mo, at ikaw mismo wala ka nang pakialam sa sasabihin ng tao sa'yo, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa buhay mo. Kung hindi ako makapagtaas ng kamay kasi baka sabihin nila sa akin, holy ako. Baka asarin ako pag nagkita-kita na kami. Baka sabihin sa akin, lagpas na ako sa bubong. Baka sabihin sa akin, napakabanal ko naman. Those na yung worship sa Lord, na wala na silang pakialam sa buhay hindi naman wala nang pakialam sa buhay, wala na silang pakialam sa mga nasa paligid nila or sasabihin ng tao sa kanila, it became a memorial. It became a memorial. Maaalala ng Lord yun. It's something that God remembers. It's something na magmamark sa'yo, mismo sa'yo. It's your own personal encounter with the Lord. Amen. It will be your source of fire. It will be your source of oil. Grabe. David, when he worshiped God, wala siyang pakialam. David is a king. He danced before the Lord. Sino po sa inyo marunong sumayaw? Natatawa ko kasi, hindi po ako magaling sumayaw. Alam na po nila yan. Wala po talagang katalento. But si David, kaya totoo ako kay David kasi he danced before the Lord. Sabi ko, Lord, si David nga sumayaw, ako rin sasayaw. And it's for the glory of God. Hindi po siya sayaw na,
you start to rejoice, you start to worship the Lord. Amen? Wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao sa kanya. Hindi yun mahalaga. Mary, sa alabaster. Kung si Mary hindi pa patay sa sarili niya, hindi siya kumuha ng alabaster at lumapit kay Jesus. Isipin mo, makasalanan ka, lalapit ka kay Jesus, lalapit ka dun sa mga tao. Di ba kung, alam mo yun, kapag may pumasok na isang magnanakaw dito, siguro nabugbog na yun. Di ba? Oy, nagnakaw yan, bugbugin natin, naguyugin natin, etc., etc., ganyan na nangyari. And Mary was a prostitute that time. Anytime pwede siyang batuhin. Anytime pwede siyang grabe, mamatay. But Mary, lumapit siya sa Lord. Wala siyang pakialam sa katabi niya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala siyang pakialam. Mary just worshiped the Lord. And he poured yung oil sa paa ni Jesus. And it became a memorial. When we worship God, sabi nga ni Jesus, take up the cross and follow me. Sabi sa akin ng Lord, Joshua, take up the cross and worship me. Madali mag-worship kapag lahat okay. Tama po, di ba? Madali mag-worship kapag lahat okay. But when God, pero pag nasa trials ka na, o kaya may inaasa sa'yo ang Lord na mahirap i-give up, o Joshua, bigay mo sa akin yung love mo. Ay, nako. We give it to the Lord. Siya pa rin kasi. God knows our future. God knows. God is in control of everything. Amen? Amen? That's the time na sa Genesis, the first worship, the word worship was first mentioned in the Bible sa book ng Genesis. It was the time of Abraham. Panahon po ni Abraham, yung first word na worship. Kailan nabanggit yung worship doon? Nung time na i-offer niya na si Isaac. Worship is costly. Paano mo malalaman kapag precious yung worship sa'yo? Precious yung worship po sa Lord kapag masakit. Kapag it costs something sa buhay mo. Amen? Sabi nga ni David, I will not give something to the Lord that will cost me nothing. Amen? Si Abraham that time, I believe, di ba kasi tayo, pag nagbabasa tayo, di ba, ng Word of God, natutunan ko na tayo Papa dyan. Sabi ni Papa dyan, kailangan mag-imagine ka, makita mo. Yung Word of God nabubuhay. Si Abraham that time, nung in-offer niya na si Isaac, hindi po emotionless si Abraham that time. Hindi po siya, I believe hindi siya emotionless na, tatong natin si Isaac, ganyan-ganyan. I believe sa pagsabi pa lang ni Isaac sa kanya na, Father, wala namang tupa. Ano yung i-offer natin? Si Abraham alam niya na kukunin ng Lord sa kanya yung anak niya. I believe sa puso ni Abraham o kaya tumutulo na yung luha nun. Nung nilagay niya na si Isaac doon, sumisikot na siya. Amen?
Sabi nga po, God wants our obedience. Hindi kailangan ng Lord si Isaac. Hindi kailangan ng Lord yung mga bagay sa buhay natin. Ang gusto ng Lord yung puso mo. Ang gusto ng Lord yung puso mo. Ang gusto ng Lord yung puso mo. Amen. God wants our hearts. And when we worship God, sabi nga, we worship the Lord with all of our heart, with all of our strength, with all of our mind. It is our worship before the Lord. It is our worship before Him, yung pagsunod natin sa Kanya. Our worship is our life, our love to the Lord, our holiness. And God honors that. Mahal na mahal ng Diyos. Those are the worship that God loves. Amen. Yung kapag mag-worship ka sa Lord, alam mo yung na maaalala ng Lord. God will remember it. And you will also remember it. You will carry that revelation that you have encountered the Lord. You will carry that revelation na hindi lang siya basta worship na nakakanta ka. Hindi lang sa worship basta nakakinig ka. But it's gonna be a worship. Your worship before God, that you encounter Him. That you know Him. Amen? Amen. And let's it be our lifestyle. Na ngayon, ang worship hindi na lang siya basta kanta. But our worship is our encounter with the Lord. Kaya pag may nagtanong sa inyo ng, are you ready to worship God? Hindi mo na maiisip yung, kakanta ako. But when you say, are you ready to worship God? Are you ready to meet God? Are you ready to see Him? Are you ready to see Him? Are you ready to worship the Lord? Yes! I believe our lives will be different. When our heart hungers before God. And maybe some of us, naging bato yung puso po natin. Naging kalyus na siya. And it's very, very hard. Lord, paano ba ako makakabalik sa iyo? Lord, paano ba ulit ako makakapag-worship sa iyo? Paano ba ulit kita ma-encounter? Yung totoo sa buhay ko. Alam niyo po ngayon, every time that I worship God, I always remember yung grace ng Lord sa buhay ko, yung goodness ng Lord sa buhay ko. Napakabait ng Lord talaga, grabe. God is so good. God is worthy of our praise. Grabe ang Lord. Grabe siya, grabe. And no matter what, yung state natin, God wants to encounter us. When we worship God, God wants to meet us. Yes, mahirap. Kuya Josh, mahirap kasi naging matigas na yung puso ko, etc. What we just need to do is acknowledge it. It's a grace of God na nakabalik po ulit ako or nakabalik po ulit ako sa Lord.
The enemy hated us worshiping God. The enemy hated us. Hated na paglingkuran natin ang Lord. He will do anything to distract us. He will do anything na magkakaliw yung puso mo. And this morning, worship is a matter of a heart. Kamusta po yung puso natin before the Lord? Tender pa ba yung puso natin? Do we still cry out before the Lord? Do we still love the Lord? Na kailangan dumating po ulit tayo sa face na, Lord, when I worship you, I will see you, God. I'm excited, Lord, to worship you because I know that I will encounter, I will see you, Lord. Makakatagpo kita. And I invite everyone right now, just look at Jesus at the cross. It's where our altar is. Our worship starts at the cross. Without holiness, we can never see God. Without holiness, we can never see you, Lord. So right now, we're gonna take this time. Kung naging bato yung puso mo, kung naging makalyo na siya, maybe because of sin, maybe because of worldliness, maybe because tinatawag ka ng Lord na anak, gawin mo to, bitawan mo yan. Itong bagay na to. And you never obey the Lord. You never listen to Him. That God wants to meet you. That we're gonna come before the cross, Jesus. Sabihin natin, Lord, patawarin mo ako, Lord. Forgive me, Panginoon, Lord. Sa mga kasalanan, Panginoon, sa mga naisip ko na negatibo, God. Lord, Father, forgive us, O God, if we have disobeyed your voice, O God. Lord, patawarin mo kami, O God, Lord, kung tumigas na yung puso namin, O God, and we are not excited to you anymore. That worship, O God, become a monotonous song only, O God. Patawarin mo kami, Lord. That we did not realize that you are waiting for us, O God, that you want to meet us, Father. Lord, break our hearts again. We want to see you, Lord. We want to encounter you again, Father. When we say, Lord, that we're going to worship you, God, we're going to see you, Lord.
every idol, so God, everything that is before you, God, that is above you, God, we lay it to the cross, so God. Kung mas mahalaga iisipin ng ibang taong Panginoon, we let go of our pride. Lord, Father, forgive us. Father, forgive us. Father, purify us. If you want to kneel before the Lord, you can kneel before Him. Father, forgive us, so God, Lord, if we are neglecting, oh God, to spend time with you, God. Kung nagmamadali po kami, Panginoon. Kung sinabi namin na Lord, okay na yan, nakapag-worship na kami. Some of you, maybe God is telling you for your obedience before Him. May hinihingi ang Lord sa buhay mo. God wants everything in our life. God wants our soul, our mind, our heart before Him. Hindi na natin maiisip. Sasabihin na ibang tao sa atin. Then we will set ourselves before the Lord. We will set ourselves before the Lord. We will set ourselves before the Lord. That we will say, Lord, our heart is for you, God. Ask you to release it. God is starting up the connection again. God is connecting you up again. You can feel it in your spirit that God is connecting you again. Lord, that we would see you, God. Maybe God is telling you also to release forgiveness. Even ask forgiveness to the words that you have spoken. Even against your leaders, even against our pastors. Unforgiveness, words, arguments, hinders our worship before the Lord. Lord, we give to you, God, everything, Lord. Start
God is starting to clear up the atmosphere in your family. God is starting to clear up the atmosphere in your life. God is starting to clear up the atmosphere. Every depression right now, every fear right now. And God is opening up doors, portals of blessing, portals of healing. Lord, we thank you, God, for your love. We thank you for your love. We thank you for your love. We thank you for your love, oh God. We thank you for your love. We thank you for your forgiveness. Father, we thank you, God, that you love us, oh God, that every morning, God, every night, oh God, when we worship you, when we pray, oh God, when we read your word, we're going to meet you, oh God. We're excited once more, oh God, to see you, oh God. Lord, thank you for your blood. Lord, thank you for your blood even this morning, oh God. And right now, I invite every one of you to stand. Let us stand before the Lord. If we confess our sins before the Lord, kapag binigay natin sa Kanya, God is faithful and just to forgive us. And this morning, we're going to worship God, amen, with all of our hearts. We're going to worship God once more. Na ngayon, simula sa araw na to, that when we worship God, we're going to meet Him. When we worship the Lord, we encounter Him. We will encounter Him. When we worship the Lord, it is as if God is in front with us, in front of us. Amen. This morning, napakasarap na mag-worship sa Lord. Napakasarap na itaas yung kamay mo sa Kanya. Napakasarap na magpuri sa Kanya when you know that you will meet God, that you will encounter God. The most important thing is Him. Start to worship the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until that when you worship the Lord, you will enjoy Him, you will enjoy His presence. Of the goodness of God. That worshiping is loving Him, worshiping is loving the Lord. Yes, all Oh, we worship you. And all my life you have been so good. with every breath. With every breath that I
of the goodness of God. We're gonna say, I love your voice. I love your voice. His voice is calling you every day. You have led me to the fire, the darkest night, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. It's your father. You are. I have lived in a goodness. I love your voice, Lord. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. And God will lead you every day. Your darkest night. Lord Father, you are the one. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you are. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, you are good. All my life you have been so good. Oh, with every breath that I am. When we worship God, we encounter Him. We encounter His love. We encounter His goodness. All my life you have been faithful, I must say. 'Cause all my life you have been faithful. It's good, Lord. Your grace, your mercy, your love. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. His presence. Your goodness is running after. It's running after me. Your love. Your goodness is running after. It's running after me. There's salvation in your life. Lay down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness is running. You are. Your goodness is running after. It's running after me. God is filling you with love. His presence will go before you. His presence will go before me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. And all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath. Lord, you are good. You are good in my life, Lord. You are good. You are good in our family, God. Cause all my life you have been faithful. Cause all my life you have been so good. With every breath that I am breathing. And now this time, we're going to worship the Lord in our heavenly language. We're going to worship the Lord.
In your heavenly language right now, your own song before the Lord. Your own song before the Lord. Just flow, flow, flow. If you need healing right now, those who encounter Jesus, encounter the healing of the Lord. Any sickness in the bodies right now, in the name of Jesus. Your healing, oh God. Your miracles, Lord. Every blood pressure, God. Every blood pressure, God. In the name of Jesus. Every bone, so God. In the name of Jesus. Bones from the feet, bones from the knees, bones from the hands. Oh, we worship you, Lord. We worship you, God. We worship you. Amen. Lord, we worship you. We worship you. You are good. You are good. You are good, Father. You are good, Father, God. We worship, we glorify, we give you the glory, God. We give you all the honor, we give you the praises. We give you the praises, we give you the glory. We give you the glory, we give you the glory, oh God. We give you the glory, Father, God. We give you the glory, Father. Oh, we worship you, God. Lord, in this fruit, oh God, we'll start, oh God, in our personal relationship with you, God. Lord, start to visit everyone, oh God. Lord, start to dwell. Not only visit, but dwell, oh God. But stay, oh God. Stay, oh God. Your presence will stay, oh God. Get in everyone, oh God. Even upon their devotional time, oh God. Lord, fire will come down. We thank you for fire. We thank you for oil, oh God. We thank you for change, oh God. In our lives, oh God. Even in our family, we bless you, Jesus. We give you all the glory, oh God. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen, amen. And lastly po, I wanted to add na lang. Ni-remind lang po sa akin ng Lord na kapag nag-worship po tayo, there are times, kapag wala po tayong kanta na maisip, it's okay. Our heavenly language. There are times I don't have a song. Wala po akong kanta, wala po akong kahit ano. I just speak in my heavenly language and I connect to the Lord and I worship the Lord. Hindi po siya nagmamatter doon sa tunog kung may background music kayo. No. When our hearts start to connect with God, grabe. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Lord. Sige po. Let's give a clap to Jesus. Thank you, Jesus, for encountering us, Lord. Amen. Amen. Praise God. Ang sarap sa presence ng Lord. Amen. Amen. Di tayo yung para mga tuod na nanonood lang ng lyrics, but we are really encountering God. And He is changing us. Amen. Amen. God is preparing His bride. Sabi nga po, pinapaganda ni Jesus yung kanyang bride. That's why, ngayon pa lang, habang nandito po tayo sa mundo, hinahanda na po tayo ng Diyos sa eternity natin, which is worshiping God in eternity. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na sa heavenly worship? Amen. So every day we can experience the presence of God. And this morning, worship pa rin po tayo through our giving. Are you ready to worship God through your giving? Giving to the Lord our tithes and our offering is also
a worship unto the Lord. Amen? Amen? And ganun din po, the Lord is looking at our hearts. There are times naging monotonous na rin yung area ng giving natin. Kasi every month, ganito naman yung binibigay ko. Tapos, minus the heart, we just give the money. But I believe the Lord, ngayon na binago ng Diyos yung puso natin, even in our giving will be a worship unto the Lord. Amen? Magiging mabangong samyo ng pagsamba sa Panginoon ng ating giving. We don't just give God. Alam niyo po, during the Old Testament, when they give an offering to the Lord, hindi po yun pwedeng basta-bastang offering lang. Kailangan walang blemish. Di ba po kasi during the time, ang ino-offer po nila hayop. They give God ng offering ng lamb, they give God the offering ng pigeon, o kaya basta po yung mga hayop noon, mga sheeps, mga goats. And yun pong offering po na yun, pag sa Diyos mo po siya ibibigay, hindi siya pwedeng bulag, hindi siya pwedeng may blemish, hindi siya pwede na merong pilay, yung ibibigay mo sa Panginoon. It has to be perfect. And God is looking for all those givers and tithers today na magbibigay sa Panginoon ng walang kulang, yung wandun yung puso mo sa pagbibigay mo sa Kanya. Amen? Amen? And niremind ng Lord kanina sa akin yung verse in the book of Proverbs. Sabi niya dito sa Proverbs 18, verse 16, sabi dito, a man's gift makes room for him. Yung regalo daw po natin or ibibigay po natin sa Panginoon will give room for us sa harapan po ng Panginoon. Amen? Ako po personally, pag mayroong mga taong nagbibigay po sa akin, hindi ko po yun nakakalimutan. Every time, lalo pag sinusuot ko yung damit, pag kinakain ko yung binibigay nila, or ano pa man pong binibigay nila sa akin, I always remember the person na nagbigay nung tinanggap ko. And same thing with us. Every time we give unto the Lord, God is always reminded of us. Amen? Naaalala ng Diyos, ay, si nagbigay. Right? Your giving will be a memorial before the Lord. Amen? And ang Diyos, pag nakaalala yan, pag naalala ka bigla ng Panginoon, just like in the days of Noah, di ba? Nung time na yun na ilang days na umuulan, and suddenly the Lord remembered Noah. Doon po niya after 40 nights, inalis na po yung nahumupa na po yung and deliverance come. Humupa na po yung water. So when God remembers someone, meron pong ginagawang miracle ang Diyos pag naalala ng Panginoon. Amen? And I believe this morning, your giving will be a memorial before the Lord. Are you ready? Let's all stand up. Let's prepare our giving. Amen. Are you ready? Sa mga magbibigay po sa online giving, you can acknowledge your giving by sending us your receipts or transaction receipt. I-send nyo po sa akin. Yun po, ako po yung nagre-receive ng on behalf of the church. So, send me a copy of your transaction para po, maino-note ko po yung inyong giving. Amen? Amen. Sige po, itaas po natin sa Panginoon ang ating ikapu, handog. If you have a pledge or if you have a vow para po sa building ng church, we are receiving your vow para po sa building. Come on, let's just offer this to the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Speak to God through your offering. Lord, we believe, God, that this giving today will be a memorial for us. Lord, maaalala mo kami, maaalala mong pamilya namin, God. Maaalala mo mga business namin, Lord. Maaalala mo kami sa school namin, Lord. And we believe, oh God, that your Spirit will move. Every time you remember someone, your Spirit is moving. Your Spirit is gonna move on our behalf, oh God. And Lord, we declare that this giving, God, we declare supernatural, oh God, in the name of Jesus, because you are a supernatural God. Everything that you produce, everything that you do is supernatural, oh God. In Jesus' name, we speak miracles in every relationship, sa mga pamilya, oh
oh God, sa pangalan ni Jesus. Those who need healing, oh God, we pronounce your healing power, oh God. We speak breakthrough, oh God, even in the finances, in Jesus' name, oh God. Lord, we pray that we will encounter you, even in our finances, oh God, in the name of Jesus, oh God. Thank you so much, Lord. Be glorified. Receive our offering, our tithes this morning, God. Let it be a sweet-smelling aroma to you, God. We love you. We give because we love you, Lord. Thank you, Jesus, for all the blessings we have received, oh God. In Jesus' name. Amen, amen. Sige po, let's bring our tithes, our offering. Amen. Meron po ba ngayon lang nakarating sa lugar po na ito? Sino po dito yung bago lang nakarating sa Shiloh Building? Come on, ini-invite ko po kayo ngayon dito sa unahan. At even po yung mga nasa online. Sige po, harap po kayo sa akin. Dito po kayo. Amen. Excited po ba kayo sa panibagong journey na gagawin ng Lord sa buhay ninyo? Amen. Grabe po ang goodness ng Lord sa buhay ninyo. Ito po yung eksaktong date na talagang nilaan ng Lord para po sa inyo. Amen. The Lord will bless you. The Lord will heal you. The Lord will renew you. Amen. Ano man po yung panalangin ninyo bago kayo pumunta dito, sinagot na yan ng Panginoon. Amen po ba? So I want you to close your eyes. And I want you to raise up your hands. Ibigay po natin yung buhay natin ngayon kay Jesus. Come on, taas niyo po yung kamay ninyo. Sundan niyo po itong panalangin na to. Jesus, sige po, Jesus, maraming salamat sa araw na to. Natutunan ko at nalaman ko na namatay ka sa cross para ka sa kaligtasan ko. Jesus, hugasan mo ko ng banal mong dugo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na to. Jesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa puso't isip ko at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, church. I want you to stand up and let's declare blessings over them. Just close your eyes. Masarap po ba sa pakiramdam? Hindi mo yan makakalimutan. Magsisimula ang Lord sa buhay mo. Simula ngayon. Amen. I want you to close your eyes, church. Let's pray. Father God, we thank you so much for this morning. Tinataas namin sa iyo ang bawat first-timers in the house, O God. Mapa face-to-face man or online, O God. We declare revival. We declare healing, O God. We declare blessings, O God. Use them for your glory, Panginoon. Gamitin mo sila para magdala pa ng maraming tao sa kanan mo, Panginoon. They will become the preacher of your word, God. They will become the carrier of your love and your presence, O God. In the name of Jesus, Lord, sa paglabas nila sa lugar na to, Panginoon, binubuksan mo na ang langit at ibubuhos lahat ng pagpapalang siksik, liklik at umaapaw, Panginoon. Even to the whole congregation, O God, we declare breakthrough, God. We declare, God, Lord, matured worship, God, in the name of Jesus, O God. As we go, Panginoon, let your blessings follow sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat. We give you praise and we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Come on, palakpakan natin ang Lord. Pwede mo ba kayong umarap sa likod ninyo? Pakiyakap po yan and let's welcome them sa Shiloh family. Sabay-sabay po nating ideklara to ngayong umaga bago tayo maghiwa-hiwalay. Are you ready, church? Amen. Ready?
On the count of 3 po. 1, 2, 3. Immortality. Di po. Sabay-sabay nga po tayo eh. Okay, 1, 2, 3, go. Immortality. Death impossible. Divine health. Sickness impossible. Divine protection. Destruction impossible. Divine provision. Poverty impossible. Divine direction. Mistakes impossible. Holy communion. Sickness and all diseases impossible. Amen. Surely goodness and mercy of God will follow us wherever we go. Today we'll start the blessings of the Lord na mag-flow sa buhay ng bawat isa. Amen. So bago po kayo lumabas dyan, I want you to find 7 person, hug them and bless them with the love of the Lord. Amen. God bless you, church.